nasa ano na, sumali na ako sa Kilusan. Bakit ako sumali sa Kilusan? Ganyan. Yung nga, ito na nga. Oo. Sige nga. So, ang numero unong rason bakit ako sumali sa Kilusan, bunga ng aking pagkamulat. Parang ganyan. At takot, siyempre. Oo, siyempre, okay, package na yung yung risgo ng seguridad ko. Hindi ko na kaya dito kumilos sa white, dito sa legal, yung makikita yung mga tao. Talagang ano na ako, sasali na ako sa Kilusan kasi iniisip ko na ang pagsali ng Kilusan ay doon na ako secure. Okay, ang Kilusan kasi, definition of terms tayo, ang Kilusan... Revolusyon. Doon sumali na ako sa Revolusyon. Armado na. Doon sa Red. Red area. Red na tala ako. Sumali ako sa Bagong Hukbong Bayan. So, NPA, yung sa New People's Army. Bilang isang member ng New People's Army. Pero madrama din ito sa pagsali ko. Oo. Punong-puno ng drama. Punong-puno. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit ito talaga yung determinasyon, kumbaga pa. Kasi noong kasagsagan ng dalaga pa ako, at saka yung nag-asawa na ako, palagi akong nananaginip ng mga tao na mga grupo ng New People's Army. Hindi ko man yan iniisip. Hindi ko yan iniisip everyday, parang ganyan. Wala sa akin yan. Pero nagtatanong ako sa asawa ko, yung buhay pa ko yung asawa ko, bakit ako palaging nananaginip na yung kasama ko ay yung mga New People's Army? Sabi ng asawa ko, ewan ko sa'yo. Yun yung sagot ng asawa ko. Bakit? Hanggang ano yan? Hindi yan nawawala. Yung nasa legal pa ako. Pero hindi ko yan iniisip. Wala yan sa isip ko. Yung palaging umiisip na dapat makasama ko. Ganun, hindi. Parang... Dapat magkita kami. Wala sa akin yan. Wala lang. Kasi focus ako sa trabaho dito. Nang dumating ako sa nung sumali na ako sa Revolusyon bilang isang New People's Army, kinausap ko ang sarili ko. Parang natahimik ako. Parang natahimik ako. Ito ba yung sagot ng panaginip ko? Sabi ko sa sarili ko. Nagkatotoo itong panaginip ko kasi nakasama ko na talaga ang mga NPA. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Na-excited ka? Na-excited ako, sir. Na-excited ako dahil sabi ko, naku, nagkatotoo yung panaginip ko. Yung una kong pagkakita ng New People's Army, yung 1986, ilang sandali lang, 1997, 2012, yan lang. At saka naging party member ako. Pero siyempre, sa party member ako, hindi ako nakakasama ng... Dito ka lang naman, dito white lang area sa ka. White area lang. Dito lang ako na race. Parang ganyan. At saka dito na ako ngayon, parang ganyan. Parang excitement, parang na-enjoy ako. Pero sa kabila ng kasiyahan na nadarama ko, mayroon pang kulang, parang ganyan. Mayroon pang hindi na buo. Kasi sa history ng hindi ko, yung anak ko, hindi ko pa hindi ko pa napahanda yung mga anak. Paano ngayon, nandito na ako sa Kilusan, paano kayo doon, kayo dyan, sa bahay, parang ganyan. Ibig sabihin, naiwan ko ang pamilya ko, parang ganyan. Naiwan ko ang pamilya ko. Kaya nga, sa 2017, pumasok ako dito sa Front 72. November yan, buwan ng November. Pero mula 2017, sa wala pang 2017 November, may 8 buwan ako na dito ako na kumikilos sa SMR area, sa Paibuan. Dito lang si isang bahagi ng, isang portion ng Paibuan, Front 51. 10 barangay lang ako kumikilos dyan, parang sa section level. Dyan lang ako nag-assist ng mga sanga sa partido, yung party branch, parang yan. So,
kukonbin ng mga leader sa grupo, ganyan. Yun yung trabaho ko dyan. Pero pagdating ng November, kasi 8 buwan lang ako dyan, pagdating ng November, lumipat ako dito sa 72, Front 72. Dahil nandito yung kapatid ko sa Front 72. Na hukbo din, NPA Oo, din. kasi sa aming magkakapatid, 3 kaming magkakapatid na sumali sa Kilusan. Ganon. Oo, 3 kami. Ang isang kapatid ko hindi tumuloy. Ano lang yun, naging aktivista lang. Pero hindi siya tumuloy. So 3 talaga kami na full-timer. Naging sumali talaga sa New People's Army. Kapatid ko, ako yung bunso niya, kapatid ko siya, eldest ko siya. At saka yung pang-8, second to the youngest. Sumali din. Sumali din. So 3 kami. So sa kabuuan, 3 kami, isang patay, isa yung na aresto. At siyempre ako yung nag-surrender. May isang pamangkin pa ako na active ngayon. Parang ganyan. Sa pamilya ko naman, may 2 akong anak na sumali din sa Kilusan. Na-recruit ko ang anak ko. Sige nga, ikwento mo nga. Kasi ibang level din yung ganyan. Oo. Di ba? Kasi, siyempre, buhay pa sa sarili ko, yung sa isip ko yung dapat leader. Kung leader ka, dapat may may produkto ka. So, parang ganyan. So, ang anak ko, siyempre, ang pagpapaintindi natin, hindi lang yan sa ibang tao, kundi sa pamilya mismo para maintindihan yung trabaho mo. Para hindi naman sila magiging kaaway mo o hindi susuporta sa iyo pagdating ng panahon. So, talagang pinaintindi ko ito sa mga anak ko. So, siyempre, sa Kilusan, ino-honor man yung pinahintulutan man yung mag-request ka sa pamilya mo na papasukin. Magkakasama. Yung pwede bang yung concern ba na papasukin yung mga anak, lalo-lalo na may problema yung mga anak. Parang ganyan. So, yun yung ginawa ko. Ni-request ko yung mga anak ko na papasok sila. So, nakikita ng yung eldest son ko na ito yung kalagayan ko sa loob mismo ng Kilusan. Siyempre, sa edad na 51, 51 na akong taon na pumasok sa Kilusan. Kasi matagal. Ganon, talagang ka na, physically. Oo. Physically, hindi ka na malakas. Hindi na malakas. Oo, hindi na malakas. Yun nga may ako doon, may sungkod. Tungkod na. May tungkod na ako doon sa loob. Hindi ko yan maayolay sa akin. Yun yung lakas ko, tungkod sa paglalakad, pagmamaniobra. Sabi niya, matanda ka naman, kawawa ka naman. Pero hindi rin nila sinabi sa akin, uwi ka na. Kasi sabi ko sa kanila, ano ang piliin ninyo? Uwi ako na mapatay ako at madakip? Or dito ako na buhay ako at makita ninyo? Yun yan ang sinabi ko sa kanila. grabe na kasi yan, na choice yan. Oo. Pinapili ko kasi silang ganyan. So wala silang choice. So sa awa nila, lalong-lalo na yung eldest. Kasi malaki yung matandang anak ko, yung eldest son ko. Malaki yun, mataba, parang ganyan. Sabi niya, sige lang mang. Dito muna ako hanggang naabutan siya ng halos 1 taon na sumama sa akin. Sa amin mismo, sa pagmamaniobra. Parang ganyan. Sabi ko sa kanya, ano ang pagkaintindi mo habang ikay sumasama sa amin? So, pinapasali ko siya sa mga ED, sa mga edukasyon, sa loob mismo ng Kilusan. Sabi niya, ang interest ko lang dito, ma'am, hindi ang revolusyon. Sabi ng anak ko, hindi, ang interest ko ay paano ka maalagaan, paano ka matulungan panahon ng
pagmaniobra na mabigat yung dala mo. Sabi ng anak ko, Mm. mabuti na lang yung nandito ako kasi para maitulong ako sa iyo, magbitbit ng mga dala mo. Kasi matanda ka na, sabi niya. Hindi naman siya nagsabi sa akin, uy ka naman. Kasi yun yung sagot ko sa kanya. So wala siyang magawa. Mapilitan talaga siyang sasama sa amin. Parang ganyan. Hanggang nagdesisyon siya. Excuse. Hanggang nakaranas kami ng encounter. Mm. Nahiwalay siya sa akin kasi sa gitnang squad ako. Siya sa unang squad, sa primera. So panahon ng encounter, sila yung sila yung nakipagkumbat talaga, nakipagbakbakan sa tropa. So yun yung parang lumitaw sa aking isip. Nako, kumusta kaya yung anak ko? Kasi kami yung unang nag-withdraw. Naiwan sila kasi sila yung nagipagbakbakan pa. Habang ang ibang puwersa ay mag-withdraw na. Kami, parang ganyan. Tapos nakapunta kami sa aming direksyon, hindi sila naka-join sa amin. Kasi nahiwalay sila sa pag-withdraw. Yun, grabe yung pag-aalala sa kanya. Parang nasa isip ko, nako, anong nangyari na sa anak ko? Parang ganyan. Ano na kayang nangyari sa anak ko? Baka na yun? Baka nabaril na, parang ganyan. Marami nang iniisip. Marami na akong iniisip. Sabi pa ng kasama, hayaan mo lang ate. Walang mangyari sa anak mo. Okay lang yun. Oh, okay lang yun. Parang ganyan. Parang ganyan. Oh. So wala lang sa akin. Kinabukasan, na-joint na sila. Na sila sa amin. Parang nagkita na kami. Sabi niya, wala na akong anumang gamit na naiwan yung gamit na cleaning, parang ganyan. Nakuha ng kaaway kasi ang term namin. Nakuha ng kaaway. Ano naman ngayon ang natin magawa? Nakuha naman yun. Pati kesa sa buhay mo. Sabi niya, okay lang. So yun. So naghanap kami ng mga yung damit para gamit nila. Sabi niya, kaya mo pa mang? Sabi niya, kaya mo pa mang? Anong tanong yan? Sabi ko, anong tanong yan? Kayang-kaya pa, sabi ko. Pero siyempre, yung sagot ko sa kanya na kayang-kaya pa para Mahay moral lang. patibayin, mahay moral yung moral niya bilang anak. Kasi masabi ng anak, kaya nga ni mamang, ako pa kaya, parang ganyan. Yun yung in-establish ko So, sa kanya. 51 ka na noon. At saka hindi ka naman laking bundok talaga na yung kombatante. Iba yung kwan noon. Parang ganyan. So, yun. Kaya, pagkatapos ng encounter namin, mga ilang linggo, siyempre sa pagmaniobra, mahirap yung natural yung mahirap kasi, siyempre, pagkain, yung palaging mag-withdraw, parang ganyan, ulan, init, parang ganyan. Sabi niya, nagtanong naman siya sa akin, kaya mo pa mang? Parang ganyan. Sabay-sabay ganyan sa aking ulo. Ganyan kasi yan, parang, ang lambing ba? Parang lambing, ganyan. Sabi niya, Mang, kaya mo pa dito na ikaw lang mag-isa kasama ng mga kasamahan kasi hindi ko kaya dito. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya, hindi ko kaya dito. Kasi hindi ko matiis yung mamimiss niya ang kanyang kapatid na lalaki. Kumusta na kaya yung kapatid ko, Mang? Sabi niya, kumusta na kaya yung kapatid ko? Siya na lang mag-isa. Yung barkada niya, baka nandoon na yun sa mga barkada, parang ganyan. So yun, parang nahati yung nahati yung feeling ko ba, na kaya ko ba siya na yung sabihin na, sagutin sa kanya na, wag kang uuwi, parang ganyan.
Oh. anak mong babae, nasaan na nun? Wala pa yung anak kong babae. Hindi, pero nasa, nasa asawa pa niya. Hindi na. Hiwalay Maghiwalay na na. sila. Oh. Siya talaga yung nagdesisyon. Pero hindi pa formal ang paghiwalay. Okay. Oo, parang ganyan. Yung anak kong babae, nandoon sa kanyang mga barkada, parang ganyan. So, yung anak ko lang. Hmm. Ngayon, sabi niya, talagang nagdesisyon na ako, kung dito ka, dito ka na lang. Basta ako, uwi talaga ako. Oh. So, halos mag-isang taon yon na sabayan niya sa akin. O, parang ganyan. Sabi ko sa kanya, wala akong karapatan na hadlangan yung option mo. Pero maglisensya ka lang sa committee, sa unit command, parang ganyan. Maglisensya ka lang. Hindi ako mismo ang maglisensya kasi ako ang nanay. Parang ganyan. So, pinahintulutan siya ng mga kasamahan na pauwi. Parang ganyan. So, ako na lang mag-isa. Sabi niya, Mang, mag-ingat ka dito, Mang. Sana mataas pa yung buhay mo. Parang yung sinabi niya. Yung sinabi, mag-ingat ka. Sana tataas pa yung buhay mo dito. Huwag ka lang magpabaya sa iyong sarili, parang ganyan. Yung tungkod mo, ginawa niya ako ng tungkod. Yung matibay na kahoy, pinutol niya, ginawa niya ako ng tungkod. Tapos, parang yung pinurmahan niya, nilagyan niya ng pangalan ko. Parang ganyan. Ito yung remembrance ko, Mang. Hindi normal yung koda ko. Nilagay niya. So, yun yung niya, yung remembrance niya sa akin. Parang ganyan. So, masakit. Parang mabigat sa loob yung anak mo na umalis, pauwi, tapos ikaw maiwan. Tapos walang malinaw na patutunguhan sa mga anak, parang ganyan kasi hindi ko pa sila nakausap ng masinsinan, ano na ba ang plano nila, ano yung gawin nila para maitaguyod nila ang kanilang sarili at maipalago yung lupain namin, yung lupa namin. Parang ganyan. So, yun yung mabigat. Parang bitin ba? Nabitin. Ikaw din, why klaro rin? Kasi, siyempre, sa akin, yung malinaw sa akin, magpatuloy sa kilusan. Parang ganyan. Ay, malinaw pa rin sa'yo kahit na gano'n nangyari. Oo, malinaw pa rin sa akin. Grabe rin. Oo, malinaw pa rin sa akin yun. So, ganyan. So, kasi ilang beses kami na-encounter. Sa pagsali ko sa kilusan, 15 beses ako na nakaranas kami ng raid. Raid. Parang ganyan. Isang beses nakaranas kami, bumisita uli yung mga anak ko. Dito sa part ng Makilala. 3 anak ko nagbisita. Masayang-masaya ako kasi tatlo sila na nagpapakita sa akin. Natulog sila isang gabi, parang ganyan. Natulog sila isang gabi. Kami, magkatabi kami sa posting. Yung 3 kong anak, 4 kami lahat. 4 na lang kami kasi siyempre wala yung patay na yung ama nila. Sabi ng eldest son ko. Nag-aagawan sila kung sino yung magtatabi sa akin. Nag-aagawan. Kahit na na sila, yung eldest son ko, 22 years. Yung pangalawa, 21. Yung pangatlo, 20. Nag-aagawan yan sila kung sino yung tatabi sa akin. Yung pinakalambing sa akin, yung eldest ko. Yung pangalawa, hindi siya showy. Pero yun yung malalim na namimiss niya ako, parang ganyan. So yun, sabi ko sa kanila, paano yan? Sino yung tatabi sa akin? Sige, tayo na lang lahat dito sa lupa. So tapos may banig kumbaga pa. So ganyan. Pagka kinabukasan, 10:00 ng umaga, na-raid kami. Grabe, na-raid kami. So yun. So ang nangyari yun, yung anak ko na babae,
yung kulay ng t-shirt niya, pink. Siya sana yung na baril kasi klaro yung damit Mm. niya. Yung eldest son ko, dumapa, pero kasi malaki siya, parang makikita yung katawan niya. Ginanon pa siya. Dapa. Ikaw na Oo, gano'n. ako yung nagkumanda pa. Parang ganyan. Sabi niya, mag-reply. Sabi niya, mag-reply daw kasi may baril sila. Binigyan sila ng Binigyan baril. sila. Kasi marunong sila sa baril. Marunong sila sa baril. Parang ganyan. Yung eldest son ko, kasi nakaranas na siya ng halos isang galing na taon. siya. Oo. Parang ganyan. 2018 yon yung muling bumisita sila sa akin. Ngayon, ang nangyari, walang namatay di kami namatayan noon. Nagmaniobra kami, nag-withdraw kami. Sabi ng anak ko, yung pangalawang anak ko, yung nag-withdraw na kami, natutulog na kami, sabi niya, Mang, hindi ka ba hindi ka na-touch, kumbaga pa, hindi ka na-touch sa sitwasyon natin? 4 tayo dito sa loob. Sa pangyayari kahapon, sabi niya. Kaninang alas 10. Kasi gabi yun. Sa pangyayari kaninang alas 10, kung namatayan tayo ng isa, sa 4 tayo, ano kaya ang tingin? Sabi ng pangalawang anak ko. Pwede ba, Mang? Sabi niya, pwede ba, Mang? Babalik na lang ako doon sa atin. Kasi hindi daw niya gusto. Hindi niya gusto doon sa loob. Hindi niya gusto sa loob kasi yun, hindi siya handa. Sabi niya, hindi ako handa dito. Gusto ko doon sa labas kasi pre-willing. Punta doon sa mga barkada, parang ganyan. Sabi ko sa kanya, sige. Hintayin natin ang desisyon ng unit command, ng komite. Kasi pa yun, full operation pa yun. Hindi pwedeng lalabas. So nagtago lang kami. Pagdating ng 1 linggo, pinatid. Kasi na-trauma siya. Yung epekto ng trauma niya, yung parang nanginginig. Tapos nag-LBM. Nag-LBM siya. So yun yung trauma. Epekto ng trauma sa raid na nangyari. Parang ganyan. So, nagdesisyon yung 3 anak ko. Sino yung magpaiwan? Nagdesisyon uli. Yung 3 anak ko. Magpaiwan para sa akin. Oo. Sabi ng eldest son ko, magpaiwan muli ako. Sabi niya. Kasi naawa talaga ako kay mamang, sabi niya. Magpaiwan uli ako. Sabi ng bunsong anak ko, yung babae, ako rin, kasi may nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa, may nakikita siya nakasama ko na rin, yung nagustuhan niya. Nagustuhan niya. Sabi ko sa kanya, wag mo nang ganyan. Dahil ayusin pa yung status mo. Bawal yan dito, sabi ko, bawal yan dito. Siyempre, mga ugali ng mga kabataan, hindi mo mapigilan, parang ganyan. So, ganyan. So, yun. Yung anak ko na babae, ang medyo nakapagpatuloy dahil sa may siya doon. May nagustuhan. So, siya yung nagdesisyon na magpaiwan, yung babae. Oo. So, yung dalawang lalaki bumaba? Yung dalawang lalaki, nagdesisyon na bumaba dahil yung eldest son ko, nagdesisyon siya, samahan ko na lang ang kapatid ko, Mang. Kasi maawa ako sa kanya, panahon ng pagbabarkada niya, malasing, doon makatulog, tapos walang mag-aalaga sa kanya. Yun yung rason ng eldest son ko. So, pinahintulutan ko siya. O, sige na lang, at least maghatian tayo sa mga, kumbaga pag-aalaga ng pamilya natin. Parang ganyan. So, yun yung ginawa ng eldest son ko. Parang ganyan. So, yung bunsong anak ko na babae, siya yung nag-decide na magsama sa akin
Kasi may nagustuhan siya doon sa loob. At saka siyempre, sa ibang bahagi naman, ibang parte naman, gusto ko rin na manatili siya sa loob dahil para mapraktika yung pagka may background siya sa medical. So yun yung yung exchange of interest. Parang ganyan. Parang ganyan. So yun, tumagal yung anak ko sa loob ng halos 5 taon yata. Oh, yung anak ko na babae. Tagal din. Oo, tagal. Kasi magkasama sila sa yung nagustuhan niya. Yung asawa niya ngayon. Ka-live-in partner niya ngayon. Oh. Ikaw naman? Ako naman, siyempre yung problema ng anak ko, habang nasa loob ako, nasa loob rin yung anak ko, walang hinto na makikommunicate ng yung manugang ng anak ko. Yung magulang ng asawa ng anak ko. Para ayusin yung nila, diborsyo. Oh. Inayos talaga yung diborsyo nila at inupuan ng partido yung kasal nila. So, hindi binawi yung gasto kasi partido na yung yung nag-upo sa kanila, nag-settle sa kanila ang partido na, at saka siyempre nawala na yung yung grudges, yung emotion, galit ng kumbaga pa parang ganyan. Pero yung anak, yung apo namin, nagdesisyon kami na sa kalagayan namin ngayon, wala kaming rason na sa amin ang anak, yung apo. Kasi wala kaming kapasidad na mag-aalaga niyan. Sa status namin na full-timer kami sa loob. So ang kontrata ay yung doon muna sa magulang ng magulang ng lalaki, ng asawa ng anak. Nung unang asawa ng anak ko. Hanggang ngayon yan. Hanggang ngayon. Oo. So yun. So, paano ka dahan-dahang bumaba? Dahan-dahang bumaba? Siguro, hindi lang siguro, dahil nakikita ko yung una sa edad ko, sa edad ko na hindi na pwedeng maging gagawa ng kumbatan. Kasi iba rin ang trabaho ko sa loob. Hindi man ako kumbatan, pero nasa loob ako ng New People's Army. Tagabigay ako ng pag-aaral. Oo, yung mga hukbo, binibigyan ng pag-aaral para mapaangat yung kamulatan nila. Yung prinsipyo nila na hinawakan. So yun yung trabaho ko, parang guro. Yung kung may departamento dito sa DepEd, doon sa loob meron din. Yun yung trabaho namin. So magmula na magsama kayo ng anak mo na babae, ilang taon ka pa bago bumaba? 51 ako pumasok, 57 ako bumaba. So 6 years ka rin na active talaga na... Oo, 6 years ako active sa Kilusan. Na na-encounter ka na... Oo, na-encounter. Karanas na mga encounter. Raid sa ground at saka aerial. Nandun ka nung sa Palembang? Yan? Oo, nandun kami noon. Yung FA-50? Oo, hinulugan kami ng FA-50. Ang laki ng epekto ng FA-50. Kasi malawak yung parang 2 hektarya na sira yung mga kahoy. Grabe yung naging buhay mo na... Kaya may masaya rin doon sa loob. O sige, ito yung episode, last na episode.